Good afternoon. Good afternoon. Okay, so hindi ko alam kasi nabagian na ninyo. Titingnan natin po, hindi muna ako magtatanong. Magbigay muna tayo ng kunting exegesis. Yung exegesis hindi lang ito basta-basta ng reflection o pagninilay, kundi yung iniisa-isa binabalangkas natin ang binabasa po. Okay? So, ayon sa ating binabasa ngayon, kasi mayroong maling panindigan pananaw ang mga Sadusiyo. Ang hirap lang kasi bakit kaya nagkamali pa ang mga Sadusiyo? Ito yung pagtatanong hindi lang muna kayo mag-participate mga kapatid. Bakit kaya nagkamali pa ang mga Sadusiyo na ang karamihan ng mga Sadusiyo na belong doon ay mga pari naman sila, mga Levita, na nagsilbi sa altar. Okay, di ba? Yan ang mga Sadusiyo. At nagkamali pa sila. Sinabihan nga sila ni Jesus, ay mali, mali yan, mali, mali. So, bakit nagkamali pa sila? Sa sinasabi nga, pinandigan pa nilang mali. O yun, kasi hindi nila alam, ganun ba? Or pinandigan nilang mga parang leftist or rightist. Yung leftist sila, tapos rightist sa kabila, yung mga parisiyo, ay nanindigan din na may pagkabuhay muli. Ito ay walang pagkabuhay muli. Pero pa rin sila nagtututo, nag-aaral sa Biblia, nag-aaral sa kautusan ni Moses. So, ay maling pananaw, ibig sabihin, maling pagbasa ng Biblia, maling interpretasyon. Okay, yun po ang unang puntos natin diinan. So, sa first point natin po, kasi itinatama ni Jesus ang mali na iyan, so bago diyan, ay nagkamali sila kasi maling pananaw, maling interpretasyon sa pagbasa. So, hindi lang pa na enough, hindi sapat po. Imagine, nag-aaral na yan sila ng Biblia, naglingkod na yan sa Diyos. Hindi sapat pa rin kasi nagkamali nga sa interpretasyon. So saan ba ang maging sapat? Kailan ba maging sapat ang interpretasyon sa pagbasa ng Biblia? Kasi hindi nga sapat nagkamali na sila eh. Mayroon pa rin ganon. At itinatama naman ni Jesus. Okay. So mamaya natin sagutin kung saan tayo pupunta dito. Kung saan o kailan natin malaman ang tamang pag-interpret ng Biblia. Okay, dito muna. Itinatama ni Jesus na mula sa kamalian na yan, kaya nga isinulong nila yung mga examples, yung example nila sa isang babae at naging balo at napag-asawa ang lahat ng mga kapatid. So hindi naman yata trapping ito kasi wala naman sinabing tinatrap si Jesus, kundi talagang itinanong ito, kuryosidad at pagdududa yata at sa parte nga gusto din nilang malaman alin ang tama at mali sa patungkol sa pagkabuhay muli. Okay, so nagkamali sila dyan at ikukorek na kinukorek na nito at ikukorek din natin sa lahat nito na ang lahat po ay manindigan at hindi na maging Sadusiyo o sa atin din ng pandinig. Kaya hindi natin maging Sadusiyo na walang pagkabuhay muli. So gaya na tayo sa mga Parisiyo na nag-aral na ang panindigan na may pagkabuhay muli. Okay, kasi ang Parisiyo ay nanindigan na may pagkabuhay muli, ang Sadusiyo ay hindi nanindigan na mayroong pagkabuhay muli. So ngayon, mali kasi yan, so dito na tayo, isa na lang. No? Tamang panindigan na may pagkabuhay muli. Okay, sa puntos nito, sa tema nito, na i-correct ni Jesus ang maling pagbasa, interpretasyon sa Biblia. Okay, isang punto lang ito. Saka na natin malaman kung kailan natin malaman ang buong pag-unawa na tama sa pagbasa ng Biblia. Okay, number 2. Importante itong number 2, binanggit din yan sa ating gospel na yung sinulong na example. Halimbawa sa nangyari sa sinasabing byuda at naging asawa niya ang lahat-lahat at namatay silang lahat at nagkikita pa sila sa piling ng Diyos. Sabi nga, sino ang tunay o totoong nakapag-asawa sa lahat na iyon na mga kapatid? Sagot naman ni Jesus, kasi mali iyon, mali. Kasi hindi niyo alam nga sa pagkabuhay muli, ito na. Ang lahat po ay maigaya ng mga anghel. Tapos sinabi sa Biblia mga anghel, pero ganun pa rin, mga anghel, mga santos, mga banal sa langit. Kasi ang santos, anghel, banal, pareho lang yan. Ibig sabihin, patos lang yan kasi spiritong kaluluwa naman sila sa langit, nasa piling ng Diyos. So mga anghel, mga santos sa langit, kaisa ng Diyos, wala na po. Sabi nga, wala na mag-asawa. Doon sa langit kasi spiritong kaluluwa naman. Magkakilala, yes po, pero spiritong kaluluwa. Ngayon, ang punto, nasa pagkabuhay muli. Okay, pupunta na naman. Ang spiritong kaluluwa nasa piling ng Diyos. Tayo ditong nabubuhay muli at tayong madatna na mamatay. Okay. Sa huling pagkabuhay, sa huling pagbabalik pala, yung huling pagbalik ni Jesus sa second coming niya sa paghukom, so nga buhay as sa nga patay, at sa piling ng Diyos, nandoon ang Espiritu Kaluluwa,
Ibalik na ang bagong katawan. Ibalik na ang bagong katawan at makisa ang balik sa espiritu kaluluwa. Tayong mga nadatnan na buhay sa lupa ay bibigyan tayo ng bagong katawan. Kasi glorious, glorified body nga, no? Okay, at makisa uli sa espiritu kaluluwa na galing sa Diyos. Okay lang. The same tayo at mangiba lang ating katawan. Ang mga namatay ay babangon muli at magkaroon ng glorious body pa rin. Bagong katawan na naman at makisa naman sa espiritu kaluluwa. Kung saan mang espiritu kaluluwa ay napunta sa impyerno, purgatorio o sa langit, at kung nasa langit man, ay ganun din ang mga espiritu kaluluwa bababa at makisa pa rin sa bagong katawan na ibigay. Kaya nga may pagkabuhay muli. Okay, sa pagkabuhay muli na yan, kahit na ganon, mayroon kang katawan, mayroon kang espiritu kaluluwa, ganon pa rin wala nang mag-asawa. So, may gaya pa rin sa anghel. At anong punto dito? Okay, anong punto dito? So, ang punto number 1, tamang pagbasa, interpretasyon ng Biblia, kasi ito itinama. So, number 2, sa pagkabuhay muli, ay talagang may gaya ng mga santos. Number 3, ang puntos dito, bakit may gaya mga santos mga sangalit? Kasi kailangan yon na wala na ng mga pita ng laman, wala nang ibang nanais, wala nang ibang hinahangad. Bisyo wala nang magkukulang, kundi nasa harap na tayo ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, bakit? Kailangan mo bang pita na laman? Kailangan mo bang emosyon? Kailangan kung ano-ano pang makailangan? Hindi na. Nasisatisfied na tayo sa harap ng Diyos. Yun po ang pangatlong punto sa pagkabuhay muli. So wala na talaga. Okay, yung sinasabi na mag-side trip tayo, side talk tayo, yung sinasabi sa mga Jehovah's Witnesses na ang paradiso ay nasa lupang ito. Titingnan mo natin, taga muna. Okay. Anche ti volevo chiedere, tu sai cambiare le batterie alla caldaia? Di email? No. Ma per 2 batterie, già ragazzi. Babi, si Pai na po natin na para hindi ako mawala din. So, yung interpretasyon at tama na at itawid na nandoon na lang tayo sa isang panampalataya patungkol sa pagkabuhay muli at wala nang hindi manampalataya sa hindi walang pagkabuhay muli. Okay, number 2, ano? Per me Michele, come si chiama? Ay mayroon talaga pagkabuhay muli. Ay may gaya na sa mga anghel at hindi lang sa mga anghel, mga santos langit. Okay. Number 3, ang points na wala nang mag-asawa kasi wala nang ibang hinanais, hinangad, ay nasa harap natin ng Diyos. Amen? So yung number 3, importante yan. Ha? Wala nating nais, hinangad kasi nasa harap natin ng Diyos. Kung ano mga side truth talk natin yung sinasabi sa mga Jehovah's Witnesses, yung sinasabing, nandito na ang mundo. Nandito sa mundo ang paradiso, nandito na lahat. Pero ganun pa rin, hindi natin alam kung ano iyan kasi hindi natin sigurado natin na ganun po ang sitwasyon sa pagkabuhay muli, yung sinasabing, pagkabuhay muli na magkaroon ng bagong lupa, bagong langit, bagong paradiso, bagong anyo ng tao, ibig sabihin bagong katawan kasi glorified na lahat. So, okay po. So, kung nandito man sa paraiso, ang paraiso natin sa mundo, bagong mundo naman iyan. So, hindi naman yata planet Earth, baka ibang mundo na iyan. Okay, di ba po? So, hindi talaga tiyak. Ang itiyak na nasa Diyos tayo. Okay, yun ang pinakatiyak. Okay, number 4. Number 4 puntos tayo. Importante ito. Yung number 4, kasi itinawid na tayo sa mga maring naitama na tayo sa sinasabing panindigan at panampalataya. Hindi lang panindigan, panampalataya talaga sa pagbuhay muli at mga anyo nito, kung ano ang pangkin natin sa pagbuhay na number 4, ito yan. Dahil diyan, ang ating pahalagahan sa mundong ito, hindi na ang mundong ito. Ibig sabihin, kung ano mang hindi natin maangkin, makamtan sa ating pagtatrabaho, pagsikap, ayon sa ating physical na kailangan o material, hindi na yung daing nating pansin. Huwag kang problema dyan. Huwag mo din ang pansin yan. Total, yayaman ka man o pobre ka man, walang problema, nagsikap ka man o enough. Enough, ibig sabihin enough. Anong enough? Yung sapat lang, walang problema, kakain ka pa rin sa isang. Katama lang yan sa katawan. Ang importante, ito yung number 4, higit mong pagsikapan at problemahin na makarating ka sa buhay muli. Buhay muli, pagkabuhay muli, na kapiling mo ang Diyos kasi may pagkabuhay muli na nandoon ka sa kabila, sa demonyo. Kasi lahat nga ay ma-resurrected. Pero sa kabila ka o sa Panginoon.
Pagsikapan natin iyon. Yun po ang pang-apat. At ang sagot dito sa pang-5, nasa first reading. Okay? Paano natin pagsikapan ito? Sabi nga, paghirapan, pagsikapan, kasi si San Pablo ay nabilanggo nga. Sinabi paano natin kung anong hindi man natin makamtan perfectly dito. Ang pananampalataya, tayo din ay kailangan pang magbasa at kailangan natin makuha ang sinasabing tamang interpretasyon. Hindi po na kakainin ng natututong bumasa at sulat. Hindi po at makinang isip at marunong bumasa talaga hindi po ang interpretasyon po. Hindi na nakuha sa mga solusyon o pangalan na sila sa ano tawag doon? Naglilingkod na sa Diyos? Hindi na nakuha nila. Ano pa kaya tayo nagsabi? Tama na sa atin, nagbasa ko ng iya at naiintindihan ko. Huwag po. Na ganun. So mag-aaral ka na kasi sa gabay ng Espiritu Santo yun, dadadag po. Siyang magpaalaala kung ano pang hindi magpaalaala sa mga nagtuturo sa ating mga pari. Tanda natin may mga nagtuturo sa Biblia, mga pari, bishop. Kung hindi natin magilap yan, nandyan si Brother Ay, kung sino pa yung mga nagtatanda sa panampalataya, tanungin at huwag tayong, maiwan na lang na sa akin lang ito at kaya ko na itong unawain. Huwag. Kasi ang mga Sadusiyo ay naglilingkod na at marami pang nagkamali na sila sa patungkol dito. At dala-dala pa nila sa buong buhay nila yun. At sinabi na ni Jesus dito, kinukurit na niya. Amen po ba? Nandiyan na po kayo at pwede na kayong mapalo po sa inyong mga kamay. Bossing! Uy, bossing! Grabe, magandang gabi, bossing. Magandang lalaki pa sa gabi. Ulitin natin ang pag-uot. Sino po? Sige po, klarado naman kayo. Okay? Sino pa po ang magbibigay ng tanong para sa ating speaker na si Brother Ike? Sino po sa inyo? Brother and sisters? Brother and sisters, sino pa po ang gustong magtanong? Habang nandito pa po yung ating speaker na si Brother Ike. Brother Ike, magtatanong ako. Bro Ike, halimbawa po Yes po. katulad ni Mama Mary. nasa Nasa taas na. saka si Saint St. Joseph. Joseph. Pagdating po nila doon, ano po ang ano nila kaya? Anghel din po ba sila? Hindi na po Hindi sila na po sila mag-asawa? Yun ang sinasabi ni Jesus dito po. Ang ganda, no? Magkakilala sila lahat. Mag-asawa sila sa mundo. Pero wala na silang pangilangan sa langit. Sa pag-asawa, patungkol sa pag-asawa. Kaya nga, ito natutunan na lahat. Nasa harap na sila ng Diyos. So, panay na lang sila. Ano yung ang pagsisilbi, paglilingkod? Papuri, pasalamat, pagsamba sa Diyos. At yung pagbigay proteksyon, pag-alaala sa mga narito pa sa lupa. Yung tayo iyan. Ayan po. Salamat, sister. Bro, parang lahat pantay na? Ganun po ba? Anong sinasabing pantay? Anong ibig sabihin? Yung, di ba po, lahat po kung nasa langit na. Di ba sabi po magiging anghel? Lahat ng namatay? Yes po. O paano po yan? Si Mama Mary po.
Anghel na lang po ba siya? ba siya? Hindi na po ba Hindi siya na po anak ba siya anak ng ng ina ng Diyos? ina ng Diyos? Paano po kaya Paano po yun? kaya yun? Saka si Saint Joseph. Yan ang maganda. Yan ang maganda. Ito yung pananampalataya natin. We have the communion of the saints. No? Ibig sabihin, tayo nasa buhay, nasa dito sa lupa, yan ang ano natin, yung faith natin doon sa langit. Pero yung taga-langit, wala na silang paki doon. Wala na silang paki. Ano sila? Natural, yung sinabing patay-pantay, kaya tinatanong kita, anong ibig sabihin patay-pantay? Kasi wala na sila, nakaharap na sila sa Diyos eh. Ang ina, ay natupak. Yung concern na lang nila, yung pagiging instrumento, papadaloy para sa atin pong mga buhay. Ganun lang. So, pantay-pantay ba ang ibig sabihin yung sinasabi din ni sister na hindi na siya kilalanin bilang ina? Kilala na eh. Kaya nga, nalala niyo yung dalawang apostoles? Nalala niyo yung dalawang apostoles? Sino ang makaupo sa kaliwa at kanan ni Jesus? Di ba? Ayon sa pananampalataya ng simbahan, ang nakaupo sa kanan kaliwa ni Jesus ay yung pinaglaanan ng Ama. At isa na yun si Mama Mary. Sigurado natin. Sa kanan o sa kaliwa ni Jesus. Yung mga ganyan po. Kasi sa trono, mayroon talaga yan. Kasi yung sinasabi, mayroon tayong mga cherubims. Di ba sa anghel po, mayroong mga degree? May cherubims, may seraphims, may mga archangels. Ibig sabihin, may mga maliit na ranggo, may malaking ranggo. Natural. So, pantay-pantay ba ang treatment, yung sinasabing, makaharap ang Diyos, magsamba, magpuri, at maglingkod. Yun ang pantay. Okay yan, sister? Sarado na? Yan ang pantay-pantay po. Isa pa po. Isa pa po. Sa tingin niyo po ba? Halimbawa, yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay. Pagdating po dun sa langit, magkakakilala pa po kaya? Yes po, yes po. Kasi we become pure in our minds and hearts. Wala namang hearts, no? So wala nang katawan, di ba? Kung nasa piling natin ng Diyos, Espiritu, kaluluwa. Pure, yan. Pag pure, wala nang hadlang ang pagkakilala mo, pagkaalam kung sino ka sa mundo nito. Walang hadlang iyan. Pero what more for that, hindi natin hangarin kung anong mga feelings, emosyon natin sa wala na tayo diyan eh. So nasa harap natin ng Diyos. Kilala tayo, wow, ikaw nandiyan ka. O pag wala siya dito, ay talagang ayun, yung mga kakilala natin, yung nauna sa langit, tapos namatay tayo together sa kanila at wala tayo doon, yun ang masakit. Kasi masakit din yun sa isip nila, sa kalooban. Bakit wala si Sister Virita dito? At nandito ako, yung mga ganyan. Masakit yan kasi kilala ko yun sa mundong ito, ng bait na yun. Tapos wala siya dito. Sample lang to, sister, ha? So, ibig sabihin, saan kaya? Nasa purgatorio? Ayoko, bro. Purgatorio. Bro, may tanong po ako. Okay na, mga kapatid? Ano ba, sa buong May pamilya? tanong. Sige, magtanong po. Sinabi ni Jesus na nasa langit ay magiging katulad tayo ng mga anghel na hindi na magpapakasal. Ano'y tinuturo nito sa atin tungkol sa tunay na halaga na ugnayan ng pag-ibig? Okay. Okay. So, yun. Mayroon tayong ugnayan ng pag-ibig ang tinuturo sa atin dito. Okay. Kaya nga, ulitin natin yung communion of the saints. Ang kalagahan dito sa kaugnayan sa pag-ibig, communion of the saints. Ibig sabihin, tayong nasa lupa, pinapalagahan sa mga tagalangit. At tayong mga nasa lupa, nagdasal para sa mga kaluluwa sa impyerno, sa purgatorio. Hindi natin alam kung sino yun. Diba? Yun ang communion of the saints. That is loving. That is love, expression of love. Pero protektahan tayo sa mga tagalangit. Diba? That is the expression of love. Ang paglilingkod, ang hindi, ibig sabihin, nakaupo na lang sila at maghintay, magpupuri sa Diyos, pasalamat. Hindi po. Naglilingkod. Action, nag-work ito. Ang mga santos, mga ansan, para sa atin. Pagmamahal yan. Ayun na. Pag wala silang santo, ito na, baliktarin natin. Kung wala kang santo, anghel sa langit, sino tutulong sa iyo? Direktahan na naman tayo sa Diyos? Wala. Mayroon pa rin anghel ang mga santo sa langit na naglilingkod at siya nagmamahal. Ekspresyon ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Okay? At tayo po yung magmamahalan kasi tinatawag na tayo ang mga santos, mga banal sa lupa.
Yung tawag tayo ni San Pablo yan. Magdasalan. Ano yung magdasalan? Magmalasakitan. O di ba? Palagi po, itong pagkabuhay muli natin, nakatuong pansin natin doon, problemahin talaga natin at pagsisikapan natin yun na makapunta sa tingin ng Diyos, magkaroon tayo ng dating palit ng pagkabuhay muli, na makapiling tayo sa Diyos at mula pa lang dito sa lupa. Hirapan pagsikapan natin. No? Na sinasabi nga, kahit na mga anghel, mga santos tayo dito sa banal sa langit o sa lupa na wala pang pakpak, sigurado yan, wala naman talagang pakpak. At nagdasalan tayo, nagbabagian, nagbigayan, kasi ekspresyon ng pagmamahal iyan. Kaugnayan ng pagmamahal po, ang lahat na umiiral. Kung walang pagpapatawad, hindi kaugnayan ng pagmamahal. O di ba? Kung may walang pagmalasakit, hindi na kaugnayan ng pagmamahal. Di ba po? Walang pagtutulungan, walang concern, ay hindi kaugnayan ng pagmamahal. Ibang intensyon, maling intensyon, mag-intensyon pang masama sa kapwa, sa grupo, ay talagang hindi talaga yan makalangit, hindi maka-Diyos, hindi maka-anghel, hindi maka-santo. O di ba? Sa train mo yata ang iniisip nila dyan. Kaya nga nag-intensyon ng mali sa kapwa o sa grupo. O di ba? Pangit at mali. Talagang mali. Mali, talagang kasalanan. Di ba? Pag naka-address na, hindi na maugnay sa pagmamahal. Okay? Sister, May second na tanong ako, Brother Ike. yes po. Ano... Kalimutan ko na tuloy. Sige lang. Kalimutan ko. Nawala. Just take your Ano po? time. Ano po ibig sabihin ni Jesus? Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Ano po ibig niya sabihin? Yan ang maganda. Ito yun. Pag mali ang pananaw, ito pananaw kasi, maling pananampalataya o maling pagkilala natin sa Diyos. Sino ba ang kinikilala natin Diyos? Sa mga patay o sa mga buhay? O yan. Kasi ang Diyos po ay siyang sa mga buhay. Lahat ng mga namatay lang ang katawan. At ngayon namatay lang ang katawan, ang espiritu kaluluwa, lalo na, ibig sabihin, higit pa sa mga napunta na sa langit, kapiling nila ang Diyos, buhay na buhay. Okay. So, kahit na namatay ang katawan, ay katawan lang iyan. Kasi hindi naman mamatay talaga ang espiritu kaluluwa. Di ba? So, maagnas na lang ang katawan, babalik naman at hukuman individual haharap sa trono ng Diyos o sa hukom ng Diyos, no? Na o saan ka? Purgatorio, impyerno o langit? O yung mga ganyan lang. Bagay, hindi mo na natin sama. Basta impyerno at saka langit lang. Kung langit ka, may kasalanan ka, purgatorio ka muna. Yung mga ganyan po. So, sa madaling sabi, klarado ito. No? Klarado ito. Na pag tayo'y namamatay, hindi nga namatay ang espiritu kaluluwa, buhay na buhay. So, siya po ang buhay na Diyos para sa mga buhay. Kaya nga, kinukot niya uli si Abraham, si Isaac, mga old fathers, mga ancient fathers sa mga Hudyo, ay kinikilala naman ng mga Hudyo itong mga santo. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, kinikilala ng mga leaders as santo sa mga Hudyo. Lalo na si Moses, kinikilala ng mga santo yan. So, kaya nga, ni-recall ni Jesus mula sa bibig niya, sige nga, kung sabi ninyo na walang pagkabuhay muli, ni-recall, ni-rebat ni Jesus, may pagkabuhay muli. Kasi hindi naman siya Diyos sa mga patay. Kasi buhay nga tinuturo nga dito nga para sa mga buhay, para sa pagkabuhay muli din. So hindi pa nabubuhay muli ang mga patay, wala pang pagkabuhay muli, nasa piling pa ng Diyos, siya ay Diyos na ng mga buhay. Sa makatuwid, sa kabila din, ang demonyo, sa kabila, napunta na sa impyerno. Bakit? Ang demonyo, patay ba? Hindi Ganon din ang demonyo. Demonyo din sa mga patay. Sa mga buhay. Nakapiling sa mga demonyo. Okay na ito. Bakit? Hindi nagdagan ko lang. Kasi gano'n lang talaga. So, pag mali ang panampalataya natin sa Diyos, ay mas lalo na hindi natin nalaman din na ano palang kalagayan din sa mga taga-impyerno. Ganon din.
Kasi buhay na buhay ang demonyo, ha? Talaga. Umiiral pa. Aligid-aligid pa. At naghintay na lang kung sinong maunang maakma. Ala. Are you in, mga kapatid? Are you still there? Sino pa po? Aray ko. Sino pa po? Ahem. Ang gusto magtanong? Bro, tatlong tanong. Isa pa po. Ano pong bagay ng kasulatan ng ginamit ni Jesus upang patunayan na may muling pagkabuhay? Hello? Yung sinabi mo sa Old Testament na kinukot ni Jesus. Sa Old Testament. Yung halimbawa, si Jesus ay nagsalita. Di ba? Si Jesus ay nagsalita. Si Abraham, si Isaac, si Jacob. Ang Diyos ay para sa buhay. Okay po, naalala ninyo ito? Kinukot na ito panahon ni Moses. Si Moses po, si Moses at namatay na sa Abraham, si Isaac, si Jacob. Naalala niyo si Moses? Naalala niyo si Moses? Yung pinakitaan, ibig sabihin, nandoon sa burning bush, yung puno na nagliliyab na apoy, at tinawag siya doon at umakyat sa Mount Sinai at binigyan siya ng 10 kautusan. At kung ano pang mga utos, bago pa yung kautusan niya sinabi, sige nga, iligtas mo, iligtas sa kuan ito, sa Exodus 6, Exodus. Iligtas mo ang mga Israelites nga na naging alipin sa mga Ehipsyo. Tapos sabi ni Moses, diskusyon ito ni Moses sa Diyos, paano ito? Paano sila maniwala kung wala kang pangalan, kung sino ikaw nagpadala sa akin doon? Diba? Sabi ng Diyos sa kanya, ako nga ay si ako nga. Ako ang Diyos ng mga buhay. Kay Abraham mo, kay Isaac ko, kay Jacob. Diba? Klarado. Noon pa sa Old Testament, alam na nila ang sinasabing buhay na Diyos. Hindi sa mga patay. Kinukot, binabalik ni Jesus ngayon. Di ba po? So, para lang uli, na ang bibig ni Jesus, kinukot niya kung ano man namutawing bibig ni Moses noon. Ang Diyos po, kilalanin ng maayos, ay siya pong Diyos ng mga buhay at makapangyarihang Diyos iyan. Kasi siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Sa Old Testament. L'ascensore è aperto al secondo piano. Adesso chiama l'ascensorista di eliminare il secondo piano, che non si può andare, se non hanno a piedi. Ok. Questo è bello. Okay, so okay yan sisters. So, sa Old Testament. Ngayon, hindi tayo nga si Jesus, kailangan pa ba? This is another demotion, yung another rebut, rebut in a sense, na dagdag kalaman sa ating mga nandito. Pag si Jesus po ang nagsalita, kahit hindi siya mag-quote, kahit hindi siya magbase referensya sa Old Testament. Bakit? Kasi siya ang Panginoon, siya ang salita ng Diyos, siya ang the bar. Di ba po? Dito nag-quote siya. Makapangyarihang Diyos kay Abraham sa Isaac, Jacob. Pero sa panahon na hindi siya mag-quote, may mga wisdom, wisdom, ibig sabihin karunungan, na nabanggit, hindi niya kinukot. Sarili niya yun. Kasi Diyos siya Kahit na hindi mag-quote si Jesus, kahit hindi nakabatay kay saan yan. Kasi sarili talagang iyan sa kanya iyan. Kasi Diyos, Panginoon siya, hindi lang tao. Okay po? Yan ang dagdag kalaman natin. Hindi lahat sa mga namutawing bibig ni Jesus na kukunin niya ang example sa Old Testament. Hindi po, hindi kailangan yan. Kaya number 2, kung mangyari man, number 2, kung mayroong mang new o novita, yung bago, kay Jesus talaga yan. Kasi Diyos siya. Yan ito na maganda yon. Mag-affirm na hindi talaga siya tao lang. Kasi may sarili talaga siyang ituwid sa akin. Okay? O hindi lang sa mga Old Testament, sa mga Hudyo, kundi sa lahat na nakarinig sa salita ng Diyos. Itama, interpret para matama din tayo. Okay po? Ganun ba? So kaya nga marami pa tayong pagsita. Okay po, naunawaan ko na po. Sino pa po ang gustong magtanong?
just Andito. feel free. Feel free po. Kasi pag wala kayong may tanong, ako naman na magtatanong. Ay, grabe na. Si Brother Ike na magtatanong ngayon. Sige nga, ako na magtanong eh. Okay, so ulitin natin para nasa konteksto tayo sa ating binabasa. Ano yung pangunahing argumento dito sa mga Saduceo? Number 1, participation po. Ano pangunahing tema natin o paksa na pinag-usapan natin dito? Ayon sa mga Saduceo o panglanaw nila, panampalataya? Review lang, review. Participate po. Number 1, ang pangunahing paksa, tema, pinag-usapan sa mga Saduceo, ano yun? Tersopiano, Escalabi? Okay. Okay po. So ano pangunahing pinag-usapan natin ito? Number 1, patungkol sa pagkabuhay muli. Number 2, ang kapangyarihan ng Diyos. Alamin. Number 3, itinama na ang maling pag-aral ng Biblia, no? Lalo na sa patungkol sa pagkabuhay muli. Okay, ganun lang po. Review lang natin yan. Review. Okay po. So, ano pa? So, ito ng tanong, last tanong na lang. Ako na magtanong mga kapatid. So, ano na ngayon sa lahat ng mga inaaral natin? Anong silbi nito? Sige nga. Bakit binigyan tayo ng katuruan na ganito ni Jesus ayon sa ating nabasa ngayon? Anong silbi po? What serves it? Anong kalagahan nito? Sige nga, participate po. Pwede po mag-participate. Para po Para malamang may buhay tayo na walang hanggan, nabigay ng ating Panginoon. Yes, malaman natin ang buhay ng walang hanggan at mas problemahin natin yan at pagsisikapan natin yan. Kasi kung malaman lang, alam ko, anong silbi? Pagsikapan, paghirapan talaga iyon. Kaya nga, sabi nga sa first reading, pagsikapan mo, magpapatutuo ka. Okay? Huwag tulog-tulog. Di ba? Padaloy. Di ba? Yes po, salamat sister, salamat. Okay, sino pa gustong sumagot? Maliban doon sinagot ni Sister Violeta. Po, Brother Ike. Para Yes. para po pagsikapan yung mga mahal natin sa buhay na sa makabilang buhay na dapat talagang ipagdadasal. Hindi katulad ng mga born again na pag namatay na wala na. Ano ka na? Yan. Zero ka na. Matindi Yun din yan. po. Matindi Dahil din nga yan. po, Yes po. Dahil nga po may nakapagsabing pare, wala ka pa kanina nung nabanggit ko eh. Sa pare ko yung narinig na yun nga po na hindi dire-diretso sa langit. May pagsasalaan pa sa purgatorio nga. Hindi lahat dumidiretso sa langit. At parang wala yatang sinabing may didiretso sa langit. Talagang dumadaan sa purgatorio. Kaya pagka nalubog sila sa ating mga panalangin, sa pagdarasal, lalo na sa pag-aalay sa misa, madali silang makapasok sa langit. At yun naman po, sabi nga kung nandun na sa langit at matagal nang naipagdadasal yung mga sumakabilang buhay, tayo naman minsan ang mag-request sa kanila na, halimbawa kung ang pangalan Eligardo, pagdasal mo naman yung anak mo, sana makapasa sa ginawa ko po ito sana makapasa na si Carlo sa next exam niya. Ganun po. Yung ganun po ba, yun ang sabi ng pare. Magsumikap na pagdasal sila. At wala silang magagawa kasi tayo patong buhay na may magagawa. So maganda. Yun ang ugnayan sa ating pagmamahal sa communion of the saints. Ang pagkikita natin sa sariling buhay, nasa buhay pa, ng lupang ito, sa purgatorio, spiritual kaluluwa, at yung nasa langit, nasa piling ng Diyos. Nagtutulungan, tayo lang nagsumikap dito. Pero yung sinasala sa purgatorio nasa apoy, at yung nasiyahan na sa piling ng Diyos, ay silang mas nakakaigit na magkatulong. Okay, matindi, no? So, matindi.
So, ang pagpapalaga natin sa buhay na walang hanggan at hindi lang maiwan dyan, kundi sisikapan, paghirapan natin. At hindi lang nakatuon na pansin na nagbugbok na tayo at nagsikap ng kadahirap kung ano pang mga kuskus dito, kudkod dito. So, linis dito, linis doon, na hagilap ng pira dito, hagilap na. Hindi naman. So, lahat ito ay alang-alang sa ating pagtulong, sa ating ngayon, para masingil. Hindi man masingil. Kasi mayroon tayong mayroon magkaroon tayo ng awa ng Diyos na magkaroon tayong gantimpala sa langit. Ibig sabihin, magkaroon tayong gantimpala sa langit o madatnan tayong buhay, magkaroon tayong buhay muli at buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos. Matindi yan mga kapatid. No? At yung hindi pa, ang nauna ng mga yumaong, hindi natin alam na sa purgatorio sila, pagdasal natin, paghirapan natin yon. Kasi that is expression of our great love for them. Kung wala ka ng pagmamahal, kasi wala kang panampalataya, kasi sikta denominasyon ka, kawawa na sila. Kaya nga tayong mga Kristiyano Katoliko, ganun pa rin, hindi natin kilala, sinabihan tayo ng mahal na Birhen doon sa Fatima o doon sa Lord, na pray for the souls whom they are not, they are not, wala na nagdasal pa sa kanila. So, nobody prays for them. Imagine that yan. Paghirapan natin, pagdasal natin sila. Kahit na hindi sila nanampalataya, yumaong na. Pagdasal natin, without mention names, kasi marami iyon. At ito na nga, yung sinasabi sa panampalatayang Katoliko, grabe talaga. Sabi nga, maraming pagmamahal, pati na sa mga buhay, pati na sa mga patay. At may communion of the saints talaga. May pagkakaisa hanggang sa kamatayan ay walang hanggan. Matindi, no? May kamatayan na nga, wala pa rin hanggan na pagmamahal. Okay? Liban lang sa impyerno, ha? Kasi wala na talaga, hindi talaga yung nagmamahal. Nagnyit-nyit na nga yun, eh. Galit na yun, eh. Kasi gano'n ang impyerno, eh. Magalit na talaga yan. At maghawa pa yun sa mga kademonyuhan nila dito sa mundo. Di ba po? Okay? So, talagang kakaiba, no? Ang ating mga learning ngayon, no? So, palagahan po, kung anong mang kasakitan, kung anong mang karamdaman mo, kapatid, yes po, hingi tayo ng karamdaman, kagalingan, sa karamdaman na yan, kagalingan. Pag hindi ibigay, wow, hindi mabaliwala yan, hindi niya masasayang kasi nais ng Diyos, ibig sabihin, sinusuportahan ka sa kalakasan, sa mga biyaya ng Diyos, mayroong mga sinasabing pagsubok, kung hindi man niya ibigay talaga sa mundong darating. Di ba? Sa mundong darating, makapiling. Okay po.